Hi guys, it's me again, Angie, a former domestic helper in Saudi Arabia and in Hong Kong, na currently in the Philippines, at nag-declutter a chaos. By the way, nasa kwarto nga pala ako. Ito ang aking munting kwarto sa napagawa nating bahay, katas ng Saudi. Ayan, is matagal ng dinigit ko na lang din siya, pero pulido yung pagkaka-finish niya. Wala siyang tinatakpan dyan sa side na yan. Dinigit ko na lang yung tarpaulin na yan kasi ang cute ng anak ko dyan. Ayan yung mga baby pa siya. Ayun, Spider-Man siya. Tapos, nakasalamin. Hanggang ata yan? 4 or 3 years old siya dyan. Tapos, pinagawa natin cabinet. Tapos, ayun lang ang kwarto natin. Tapos, ito higaan na to. Magulong higaan. Sa kabila is sala. Tapos, dito kwarto nila mama at papa. Sa baba, yung tindahan. At saka yung kusina. At saka maliit na sala. Pero, sobrang gulo ng bahay. But anyway, nag-declutter ako. And, kasi may hinahanap ako nung nakaraan. Nag-try ako mag-apply sa maids.cc sa Dubai. So, hinihingaan nila ako ng the Government of Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China. Parang ko to. Ewan ko kung ito yung entry. Visa ba to? Pero alam ko. Hindi ako sure kung, may visa nga. May employment for 24 months. Parang agreement. Attached siya sa blue, sa kontrata ko. So, yung registered na blue contract. Attach siya dun. Pero ang ayan, ito, hinahanap nila to sa akin. Katunayan na, kasi sabi ko dun, meron akong record sa Hong Kong. Tapos, sabi ko 2 months lang ako dun kasi nagka-emergency. Tapos sabi nila, kailangan ko lang to i-present. Tapos, ibubuk na nila ako ng flight. For schedule na ako agad. Nabibilisan ako. Pero nag-inquire lang ako. So, nag-iisip na naman ako mag-abroad. Done na ako sa BPO. Naging ako dun trainee as a call center. And then, after 2 months, hindi ako nakapasa dun sa final na training, yung nesting. Hindi ako nakapasa dun. Dalawa kami ni Mami Chi. Kasi, alam ko sa sarili ko, hindi pa ako prepared. Hindi ako ganun ka-prepared para i-handle yung blessing na yun. To begin with, sobrang bulantang ako na natanggap ako doon. Pero andun na diba? Napangatawanan na natin. Hindi lang kinaya hanggang sa dulo kasi sobrang overwhelming ng mga knowledge. Tapos hindi pa ako ganun kagaling mag-computer. Kaya una pa lang, hindi ako ganun ka-confident sa mga ginagawa ko. Tapos minsan kahit alam ko naman yung process, takot ako magkamali. So, takot akong magtanong, takot akong ginagawa ko yung sa paraang alam ko. Which is okay as independent agent, pero mas marami kasing mali, 'di ba? So, ayun, lesson learned, at saka sobrang gandang experience ko doon. Sobrang thankful ako sa ICOR kasi naitawid natin ang Pasko't Bagong Taon. Sa tulong nila, sa laki ng sinahod ko sa kanila na wala akong halos ginawa kundi mag-calls, tapos matuto kasi 2 months training yun, tapos bayad talaga kami as an agent kahit wala pa silang pinaprofit sa amin. So, nag-i-invest talaga sila sa mga agent nila at ang hoping lang nila is maipasa mo yun, matuto ka sa product knowledge, ma-execute mo yun sa production, ayun naman yung magiging return mo sa company kapag naging agent ka na. Pero while on training, sasahod ka na talaga as agent. Sobrang ganda ng ICOR at ang ganda maging BPO agent. Looking forward ako na makabalik sa ganun someday. Pero as of now, hindi pa ako ganun ka-well equipped to handle yung ganung blessing. Nangihinayang ako, pero kasi it is what it is, diba? Wala naman na tayong magagawa. Sabi nga nila, huwag mo isipin yung mga bagay na hindi mo makokontrol. At the end of the day, mamamatay din naman tayo lahat. Hindi, joke lang.
Pero the bottom line is, huwag mong isipin masyado yung mga bagay na hindi mo makokontrol. Kung ginawa mo naman na yung part mo, ginawa mo na yung best mo, at the end of the day, kung hindi para sa'yo, sa ngayon, hindi pa para sa'yo, di ba? So, ayun nga, nga ba? Pero, maluwag sa puso ko umalis ako sa iCore kasi, to begin with nga, hindi alam ko sa sarili ko yun, parang hindi pa ako ready. Bakit ako natanggap? Sinamahan ko lang si Joy. Pero ang saya nung experience ko doon. Sobrang saya. Sobrang ganda. Lahat bago sa akin. At saka hindi ko akalaing matatanggap ako doon. Thank you Lord talaga sa experience doon. Parang sinabi niya, ito yung pinagpipray mo dati. Sige, pa-experience ko sa'yo. Kung hindi mo kaya ngayon, balik ka kapag kaya mo na. Parang ganun. Tapos, naisip ko na mag-abroad. Kanina, nagtanong ako sa anak ko kasi meron kaming appliance sa Turkey. Before nun, bago ko makakita ng appliance sa Turkey, na January 30, dito lang siya sa local. Appliance siya ng Pabarin as housekeeper. Titignan lang namin ng dati kong dati kong kasabayan mag-apply din sa Saudi, si Apple, best friend ko rin nung high school. Titignan namin kung qualified pa kami dun mag housekeeping sa Bahrain. Kung sa hotel, tapos sagot naman nila yung mga pag-process, edi tatry namin yung luck namin. Siyempre maganda naman siguro kapag sa labas ang work. Pero kung hindi, ganun talaga ang buhay, diba? At least nag-try, at least nakita mo kung ano yung mga inclusion nung employment. Tapos, nag-apply nga rin ako dun sa maids.cc, diba? Kasi I have a friend in Dubai or Abu Dhabi, I guess, na keep on encouraging me na punta ka dito, try mo yung luck mo dito. Kasi kung sa Pinas talaga, mahirap kitain yung pera, pero at least kasama mo yung kapamilya mo. Tapos, ano pa kasi ako ngayon, 50-50. Gusto ko mag-abroad kasi habang kaya ng katawan ko, habang maliit pa yung anak ko. At the same time, gusto ko mag-stay kasi maliit pa yung anak ko. Tapos si mama may sakit. Diba? Hindi pa siya ganun nakakalakad. Pero, thank God, yung kamay niya, nagagalaw niya na. Yung paa niya, namamanage siya ng ihakbang ng unti-unti. Tapos, nababalance niya na yung sarili niya, konting tayo. Hindi pa fuling independent na makakatayo siya ulit sa mga paa niya, pero somehow, paminsan-minsan, nababalance niya na ng kalahating tayo, tapos iuupo niya ang sarili niya. Sobrang laki improvement na nun. Tapos si Papa is, nakikita ko naman, nagiging, na siya kay Mama. Nagiging, hindi priority, pero inaako niya na yung responsibilidad niya as a husband kay Mama. Kasi nung una nga, diba, gusto niya mangyari is iatang namin sa ibang tao, magbayad kami ng mag-aalaga. Which is not okay, kasi hindi kami mayaman, na ako ang lalarga sa ibang bansa ulit para magbayad ng mag-aalaga. Siya, anong gagawin niya? Siya yung asawa, diba? Yung anak ko hindi naman baldado, kaya naman yan mag-asikaso. Bibigyan mo lang ng pagkain yan, tapos sa pag-aaral lang, ay doon ako nagkakaroon ng doubt na umalis ulit kasi nag-aaral siya. Tapos sa ganitong edad pala, na siya, magti-10. Apakadami niyang tanong. Tapos may mga paniniwala siya na baluktot. Kaya na pag ko rin, parang dapat munang gabayan kasi magti-teenager na yan dapat ko munang itama yung ganitong pag-uugali niya kasi parang mali. Kailangan ko muna itong tutukan, kailangan ko muna siyang i-fully develop na independent siya sa sarili niya, sa pagkain niya, sa mga gamit niya. Dapat responsible siya bago ko umalis ulit. Pero ito is nakita ko lang na applyan, tsaka nagbabakasakali lang ako sa mga, titignan ko lang kung qualified pa ako. Kasi minsan nag-overthink din tayo, di ba? Sa dami ng bayarin, na-overwhelm ako kung naisip ko ulit mag-abroad. Pero, ayun nga, ang iCore, sobrang thankful ako kay God sa lahat ng binuksan niya sa aking opportunities dito sa Pilipinas. Na itawid ko yung Pasko't Bagong Taon,
Hindi ko alam kung saan ko kukunin yun. Bago kami mag-apply ni Joy, sobrang depressed ang babae ito. Iniyakan ko talaga yun kung paano ako dito. Ginibap ko yung motor ko. Lahat ng nakasanla sa alahas ko, hindi ko na tinubos. Kasi nga, iniisip ko magbawas ng mga bayarin. So, sabi ko, siguro mabalik pa to sa akin somehow. Sabi ko, ayoko muna ng stress. Ayoko muna ng... Kasi hindi ko alam kung saan ko kukunin yung pambayad eh. So, para hindi ako mabaon, para ayoko nung i-execute ko yung isang bagay nang galing lang din sa utang. So, ginibap ko yung mga alahas ko, yung motor na hinulugan ko, ginibap ko lahat. Tapos, nag-focus ako sa paghahanap ng work. Tapos, ayun si Joy is intentionally, sasamahan ko lang talaga siya. Kasi best friend ko yung si Joy. Silang dalawa ni Apple. Onti lang yung friends ko. Pero, mga solid. Mga high school friends. Tapos, gusto ko lang samahan si Joy sa pag-a-apply na yon. Kapag natanggap siya, edi go na ako on my way. Mag-a-apply naman ako ng industrial company. Kasi doon naman talaga ako mas gusto ko mas visual. At saka yung ayoko yung maraming iniisip na technical, yung mga sa mga computer. Wala akong knowledge dyan kasi high school grade nga lang ako. Tapos ayun, nagka-JO siya. Tapos pinilit niya ako na, sige, antay pa natin hanggang final interview. Huwag muna tayo umuwi. Inabot kami ng hanggang alas 6 ng hapon. Pumunta kami doon ng 10 ng umaga para sa JO ko. Kasi ayun nga, nakatrain ako ng 2 months na bayad naman as an agent, full-time agent, kahit hindi kami masyadong nag-cost nun. Pero sa nesting, doon talaga pukpukan na at hindi ko siya na-survive. Pero overall, sobrang thankful ako kay God. Sobrang blessed ako at alam ko mahal niya ako sa pag ano niya sa akin. Pagbibigay niya sa akin sa alcohol. Minsan hindi na ako umiiyak dahil sa problema. Minsan umiiyak na lang ako sa sobrang pasalamat ko kay Lord. Kasi imagine, September, November, ang dami kong luha niyan. Talagang sabi ko, ayoko na, gusto ko na mapatay. Gusto ko na tumakas. Kasi iniisip ko nga, paano ko isusurvive to? May sakit si mama, yung anak ko maliit pa. Pagod na ako. Kung gano'n, bakit ako na lang palagi yung nagsasakripisyo? Nandun pa ako sa part na, bakit sinisisi ko na hindi ako ganun ka-well equipped sa buhay. Tapos ang dami kong pasanin. Na parang high school graduate lang ako, bakit ako lahat sasalo? Hindi, parang ganun iniisip ko. Tapos, set aside ko yun, pinag-pray, tinaas ko lahat kay Lord, tapos bigla, boom, binigay niya sa akin yung icon, na-survive natin yung January, December, November, na-survive natin lahat. Napakabuti niya, indeed. Kailangan mo lang manalig, magtiwala sa sarili mo at sa kanya. Tapos ayun, as of now, magta-try nga ako sa 30, pero nag-try din akong mag-apply online sa maids.cc. Tapos ito nga yung hinihingi nila sa akin. Tapos once na maibigay ko to sa kanila, is ibubuk na nila ako ng gusto kong month na aalis. Or, ayun lang kasi ang hanapin na, record mo sa Hong Kong. I was thinking na i-connect flight nila ako sa Hong Kong to Dubai. As a tourist visa. I'm not sure. Pero wala kasi silang direct. At saka wala silang agency dito sa Pilipinas. So, upon checking naman sa maids.cc, mukhang legit naman sila dun sa Abu Dhabi. And, as a domestic helper nga lang, kaso, meron siyang one time day off every weekend. Tapos, kapag hindi ka pinag-day off, is paid ka rin nun. So, maayos naman yung kitaan. Pero, I'm not sure about the employers. Tapos, nag-declutter din ako. Set aside na rin yun. Kasi, tinitingnan ko lang din naman yun as an option for me. Pero, nakapag-apply na ako sa Technopark. Ito is, hulog din ng langit sa akin. Nag-try lang din ako mag-apply sa mga agency for the local employment. Tapos, nabigyan ako sa Technopark, tapos dito sa Maguyam. Hindi ko na nag-go through yung sa Maguyam. Sobrang lapit lang sana niya, pero hindi ko na nag-go through kasi yung medical ko is napasa ko na sa Terumo. Gawaan siya ng
syringe. Ito guys, for the record, when I was in the Philippines, before ako mag-abroad, ang tanging napasukan ko lang is garments. Garments at saka gawaan ng Christmas light. Never kong na-imagine na makakapasok ako sa paggawa ng mga ganun, yung mga high-end, yung mga masiselan, lalo electronics, lalo sa mga injection na ganun ka, yung naka-bodysuit, tas naka-aircon. Never ko pa talaga na-try. Lagi ko iniisip, high school graduate lang ako, baka hindi ako qualified. Malabo mata ko, baka hindi ako qualified. Mga ganun, negative thinker kasi ako, kaya hindi ako nagtatry dati. Tas ayun, ngayon, pasok ang babaeng ito. Dalawa lang kami ni Apple. Dalawa lang kami napunta sa Terumo kasi ay doon, bawal lang mahaba kuko, bawal may kuto, bawal may balakubak, dapat talaga neat ka. Tapos, sa pimples, okay naman siguro sila kasi nakita naman na nila to. Pero doon, naka-bodysuit, naka-AC kayo. Sa iba, sa Toyota, sa Panasonic, Pensonic, may mga electronics na maliliit yung parts. Yung iba doon napunta, may mga tattoo, hindi sila masyadong meticuloso doon. Pero sa amin kasi is medical supply, medical instrument, yung mga syringe, sa pagkuha ng tugo, sa pag-inject ng mga fluids, sa pagkuha ng mga samples, ayun. Kaya medyo maselan sila sa mga kinukuha nila. Sa batch namin na inorient, siguro more or less 30 katao. Dalawa lang kami ni Apple na para doon sa Terumo. Tapos yung the rest, sa mga na talaga, electronics na like Toshiba, Toyota, o kaya, pero maliliit na parts lang din. Tapos, nag-declutter ako, diba? Nakita ko tong mga recent na pinasukan ko. Ay, hindi siya recent. Ito yung sa Saudi ko dati. Dalawang contract to. Isang from company at saka isang renewal ng contract. Remembrance ko na lang to. Kasi ito yung Arabic na inaral ko dati. Ito yung mga tickets na nahawakan ko, back and forth. Yung iba kasi natapon ko na, hindi ko na naano yung lahat ng alin yun. So, ito. Remembrance na lang. Try ko. Kasi ito is, nag-aral kami ng Arabic. Kasi ito yung unang salary ko. Unang salary ko. Ito lang ang nakawakan kong paper. Kasi the rest, sa WhatsApp niya na lang sinisend. Hindi niya na binibigay sa akin pag nasend niya na sa akin. So far, ayun lang. Parang live update na din. Sa mga nag-subscribe po sa akin, thank you so much. At yung interested dun sa ginawa kong termination letter sa amo ko dati sa Hong Kong. Gagawa ko ng panibagong video kasi na-declutter ko din yung papel ko dun, yung nilagay kong sticker, yung ginawa kong letter, i-update ko na lang kayo sa susunod. Bye for now!